Isang magandang katangian ng dapat na magiging leader ng ating bansa o ng mga bayan o ng mga probinsya sa ating bansang Pilipinas ay yun po bang takot sa Diyos. Lahat naman pwedeng mag-angking may takot sa Diyos, may relasyon sa Diyos, kuno may pananalig, kuno kay Kristo. Lahat naman pwede, pero sa buhay nagkakaiba, sabi ni Kristo. Pareho yung damo, pareho yung trigo, pero ang dahon nila pareho, pero magkaiba ang bunga. So, yung kasi may takot sa Diyos, hindi yan magkukurap po. Hindi yan gagawa ng masakit sa kanyang mamamayan, constituent, yung mga nagboto sa kanya o hindi nagboto, basta't mamamayan, ikaw ay naluklok dyan, kaya binoto ka ng mga binayaran mo o binili mo o ng kamag-anak mo, oras maupo ka pag-aari ka ng bayan, public, is a public trust, public servant is a public trust. So, kailangan na pag-aari ka na at paswelduhin ka lang ng mamamayan. So, kailangan umakto ka ng naaayon sa dikta sa iyo ng pamahalaan na maging mabuti, asikasuhin yung pangangailangan, maging patas. Ang kaso nga, maraming hindi sumusunod sa aral ni Kristo. Sa totoo. Dahil maraming makamundo Kumbaga, may mga issue nga rin din sa mga kaartistahan di ba? May mga makamundo, maraming iba namumuhay sa pananaw o gusto ng kikitain nila, ng karangalan nila, kaysa yung karangalan ni Kristong gawin nila sa buhay, sa katawan nila. Hindi mahalaga kay Kristo yung magawa mo, gusto mo, magawa ng dyablo yung kasamaan sa buhay mo, kundi paano magagawa ni Kristo yung paggamit sa iyo bilang asin at ilaw patutuo sa mundong ito. Paano ka makakaakay ng mga kaluluwa? Maraming mga nag-Christian kuno na pumasok din sa pamahalaan pero nag-corrupt din. Nagpayaman din. Ginamit ang mga pangsweldo yung mga pera ng gobyerno sa pangsarili niyang mga bahay, bukid, maraming mga ganyan. Mga huwad-hu yan sa gawa. Hindi sila huwad dun sa mga pinapalamon nilang lingkod kuno nila, pero mga kapolitika nila, pero huwad-hu ang tunay na ganyan. Yan ang aral ni Kristo at ng mga alagad niya. Makikita niyo sa pamumuhay nila. Diyan mo makikita ang puso ng isang tao, kung ano talaga siya, kung may katuwiran. Isa pang mahalaga na makita sa buhay ng tao yung talagang pagmamahal talaga. Sabihin na hindi siya makadiyos, pagmamahal talaga sa bayan. Wala nang ganyan mga ala Rizal, ala Bonifacio o ala yung mga wala na kumbaga, hindi nga pala wala na, sorry kasi marami tayong nakakausap everyday sabi nga nila, brother wala naman na kasi wala nga kasing tumatakbo. Sipain ninyo, turuan yung mga anak ninyo maging matuwid. Pero kung hindi sila nakikita sa buhay ng magulang yung katuwiran, o hindi sila pinapangaralan kung anong korupsyon, ang magulang hindi alam ang korupsyon. Hindi alam nila kung ano yung mabuti at mali. Di yung anak ganun din. So, walang makikita. Pero meron namang mga anak na nakakilala sa Panginoon na nauna pa kaysa sa magulang nila. Dahil magulang nila ayaw sa Diyos. May mga anak na talagang malambot na ang puso at talagang mabuting lupa na tamnan ng butil ng aral ng Panginoon ng kaligtasan at sumunod sa Panginoon. Meron namang ganun. Pero mas maganda at matindi yung talagang utos ng Diyos na ang magulang siya magiging patotoo mag-aakay ng anak. Ay paano kung sa dami nga namang magulang na pasaway, kaya yung mga anak minsan nadidiskaril. Kasalanan ng magulang, yun ang pananagutan sa Diyos. Ang bansang Israel noon na pinangungunahan ng Diyos, theocratic type of government, meron lamang siyang propetang pinagsasabihan at yun ang namamagitan sa tao, sa Israelites at sa Diyos. Pero ang mga Israelita gusto makitulid sa mundo Kung anong lakad ng mundo, may kaharian, may mga karwahe, may mga pandigma, makulit. Permissive will, hindi yan ang pinaka-will ng Lord. Ayaw ng Diyos dyan, galit ang Diyos. Nasunod ng gusto nila. Nagkaroon sila ng unang hari, si Saul, pero hindi naging maganda.
At alam ng Diyos na hindi magiging maganda. Matigas ang ulo ng Israelite. So yan ang gusto nila, si Haring Saul. Matangkad, gwapo, pero malayo ang puso sa Diyos. Si David ang sumunod. So ang Diyos kasi may plano siya, pero makulit ang tao, so gusto niya lang. Sa totoo naman, kahit naman ang tao ay pwede naman niyang pamahalaan ng bayan kung siya ay may takot sa Diyos. Talagang ilalabas niya kung anong takot niya sa Diyos. Pero katulad ni Vico Soto, hindi naman niya pinapangalandakan niya sa Diyos, pero ipinapatutuo niya rin yung kung paano siya inakay ng ina niya ng takot sa Panginoon, hindi ng ama niya. Kumbaga, talagang nabaunan siya. At kung anong purpose ng buhay, kung ano ang purpose ng pagmamahal sa bayan, sa mga naghihirap na bayan, sa mga naghihirap na tao. Maging patas, hindi magpayaman, magpakabundat, magpakaputok-batok, magpakadami ng lupa, ng kayamanan, papasok lahat sa bulsa nilang pamilya, yung mga pera ng bayan, dahil sila daw ay lingkod ng Diyos, may karapatang magnakaw. Yan ang kasumpa-sumpa at walang hindi kagalang-galang. Dumarating ang panahon para sila ay talagang kalusin ng Diyos. Harinaway gawin ng Diyos palagi. Ipanalangin kung ayaw nila sa landas ng Diyos ay tapusin na sila. Kaya mahalaga po yung talagang mga anak na natututukan ng magulang at turuang maging mabuting tao, maglingkod ng tama at itulak ang mga paaralan, itulak ang mga estudyante imulat sa korupsyon, itulak sa ano ang kasamaan na ayaw ni Kristo. Maraming religious na mga schools, pero yung iba ay kadami rin korupsyon, yung iba ay panay mali ang mga nagtuturo, panay mga immoral, naturing ang mga Christian school, pero walang alam sa, meron akong pinagsabihing pastor na kuno o principal na nangyayari sa kanilang paaralan ang mga immoralidad, ang panggagahasa ng mga kalalakihan nung kanilang teacher na mahalay at mahilig sa laman, magpainom, magpahirap ng grades ng mga estudyante at pagkatapos ayain ng inuman, lasingan, tapos sisip-sipin niya. So maraming mga ganyang school na hindi marunong magbantay ng kanilang mga eskwelahan, pero naturing ng mga Christian bulok na school. So merong mga school naman na matutuwid talaga na Christian na ipinangangaral yung tunay na aral ni Kristo at talagang matutuwid ang kanilang inilalagay din sa mga posisyon ng pagtuturo. Bantay sarado. Ako ay nag-aral sa Adamson University at namulat din ako sa Political Science, Public Administration, hindi para mag-corrupt, kundi para matuto at natuto kung ano ang korupsyon at hindi nararapat ng mga leader. Marami iba na po political science, nagtitake ng mga subject o kursong ganyan, public administration. Yung pala pagdating ng panahon, natututong mag-corrupt. Hindi para pagkaperahan ng gobyerno, kundi paano mapatino ang gobyerno sa bulok na sistemang umiiral at lumalaganap. So, sana ganun ang mga paaralan. Yan ang isang hindi ko malilimutan sa Adamson University nung ako po ay nag-aral noong 1986 at inabutan ko yung EDSA Revolution na iyan. Mahusay, malinaw ang pagpapaligwanag ng aming guro sa political science. Lagi namin tinatalakay ang issue, ang pinaproblema ng mga mamamayan kung bakit nagkagaganyan at ano ang mga hindi ginagawa ng gobyerno. Sana ang mga maluluklok sa ating pamahalaan walang intensyong mag-corrupt, kundi magmahal, magmalasakit, ipunin ng pera, gamitin sa tama, hindi sa proyektong may kabig sila, may kaltas sila, may kickback sila. Maraming ibang mga politiko tayong kilala na sila ay ginawang kontraktor, binigyan ng pondo ng kunyari ng mga congressman, mga senador para sila ang kukuning kontraktor din ng mga proyekto nila. Mga sumpain kayo. Yung mga para papasok ang mga pera sa kanila. Dahil kung ibang kontraktor yan, open bidding yan. Lalaban, magpapababaan ng presyo, may matitipid. Kaso wala na matitipid ang gobyerno, nasa bulsa na ng mga kawatan ng mga
mga mambabatas, ng mga kung hindi naman masamang congressman, masamang senador, o di kaya mga masamang mga governor, mga mayor, ganyan na nangyayari po. Kaya nagkakalintik-lintik ang buhay ng mga Pilipino dahil yung pera na nakalaan dapat sa kanila na nakukuha sa buwis ng lupa, buwis ng negosyo, buwis ng mga nagsasahod, buwis ng mga OFW, buwis ng mga binabayaran sa mga lisensya ng pagninegosyo, yung iba't ibang uri ng buwis. Sa transportation, sa lisensya, sa kung saan-saan. Lahat yan ay nasa gobyerno. Hindi magigiba ang gobyerno. Kaya dyan maraming pumapasok ng mga walang hiyang kawatang, mga corrupt na talagang hindi tinuruan ng magulang nila, ng mga politikong pulpul na mga magnanakaw talaga sa Pilipinas. Sila ang tunay na salot ng lipunan na nagpapahirap at nagpabulusok at nagpabagsak at nagbigay ng kahihiyan sa ating bansang Pilipinas. Manalangin at hilingin na bigyan talaga tayo ng Diyos sa mga matutuwid at kinakailangan makiisa ang mamamayan sa pagpili ng matutuwid. Matutuwid, hindi yung kung kamag-anak mo, ay natusaludo ako at natutuwa sa mga may mga kamag-anak na mga korap, no? Pero sila hindi nakikibagay, lumalayo sila. Ikinahihiya nila yung korap nilang kamag-anak. Tama, sa aral ni Kristo eh. Kahit pa kamag-anak mo yun, lumayo ka dyan kung masamang influence, masamang patuto kay Kristo eh. Yes, dahil hindi tayo mamamalagi sa mundo. Meron tayo, baka bukas patay ka na, hindi ka naabutin ng 100 years. Salamat yung umaabot sa 100 years. May biyaya, pero sabi ko nga eh, tayo ay may langit at impyerno. Pero yung tiyang mga magnanakaw na yan, nagdumiretso at hindi nagbago at hindi nagtuwid, at balak nila sa huling sandali lang ng buhay nila, impyerno ho ang diretso ng mga yan, aral ni Kristo at mga alagad. Hindi sila gagawaran ng well done, my good and faithful servant. Nagpaka-faithful sila sa pagkukurap, pagdanakaw, kahit nakarinig na sila noon. Ayaw lang nila. Gusto nila sa last 2 minutes. Magpayaman, mag-iiwan ng mga ninakaw nila sa mga anak, mga apuhan nila. Walang takot talaga sa Diyos. Hindi gamitin ang buhay, ang talino para sa Diyos. Hindi parang Israelita noon eh. Kaya itong mga taong ito na hindi pa talaga yan, malalaman mo pag nagkukurap yan, kahit paano sabing Kristiyano siya, immoral ang buhay. Naku, yes, hindi pa yan tunay. Ang faith niyan, hindi tunay yan, hindi genuine para tumalikod sa kasalanan, tunay na magsisi at maging patotoo na ni Kristo. Hindi pa. At sa buhay niya, namumutawi, nabubuhay sa kalokohan, kagaguhan, korupsyon, pagnanakaw, pagpatay. Yes, lahat ng kasalanan yan na nagpatuloy ay hindi papasok sa langit, sabi ni Kristo sa Revelation 22. Pakaraming babala ng alagad ni Kristo at ni Kristo sa hindi papasok sa langit. Ayun. Kaya nga lang yung tao may sariling relihiyong ginawa, piniling mga verses, piniling simbahang nagtuturo ng matamis sa tenga nila, kabi sa kanilang immoral na pamumuhay, masamang pamumuhay, korap na pamumuhay. Yan ang type nila. Ayaw nilang matuwid na magpapayo o spiritual advisor nila. Ayaw nila ng matuwid na simbahang simbahan para sila tamaan at magbago. Ayaw nila yan. Gusto nila immoral at talagang alipin ng diablo. Ay sabi ng unang Juan chapter 3, may anak ng diablo at anak ng Diyos. Yung anak ng diablo, yung buhay nila, yan yung mga buhay nila. Korap, pagnanakaw, yung mga immoralidad, yes, yung mga kasalanan na sinasabi ng Diyos. Patunay iyan na sila, yan sila. Kaya madidetect yan ng mga alagad, madidetect natin yan, madidetect ng mga unbeliever yan, kung ikaw ay sa Diyos o hindi. Kaya nga sinasabi sa Matthew 6:19, let your light shine before men that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Kinakailangan may pakita na yung mabubuting gawa mo upang maluwalhati yung Diyos mo. Kung may Diyos ka nga, kung may diablo ka, di diablo mo maluwalhati sa buhay mo. Kabataan ng Pag-asa ng Bayan, may pag-asa pa, kaya turuan sila. Hikayatin sila na huwag tumulad sa mga korap na ito. Pag laki, pag sila ay nagkatrabaho, maghangad sila maglingkod sa bayan. Huwag matakot. Gagabayan sila ng Diyos kung matuwid ang nais nila. Turuan ng tamang pakikipagrelasyon sa Diyos, kung paano bababaan ang Espiritu ng Diyos, paano sila kakaugnay ng Diyos, mananahan ng Espiritu ng Diyos sa kanila. Hindi ritual na abuloy simba. Tunay na relasyon ang ituro. Tunay na takot sa Diyos, tunay na paglilingkod sa Diyos at sa mga mamamayan. Hindi pang sariling makamundo.
uri ng pamumuhay na ayaw ni Kristo. Para sa NSK News ng NSK TV Channel, Narciso Co reporting.